Aalapalos ba si Senator Bato? Okay, mga kababayan, narinig na natin ang kasinungalingan ni Bangag, nakarinig na natin, mamaya, balikan natin, no? Narinig natin ang kasinungalingan ng mga tauhan ni Bangag, si Tibag, si Clarissa Taratara Castro, ang PNP, si Nartates, at marami pang ibang mga kasinungalingan. But ganun pa man, mga kababayan, medyo mainit dahil may mga reports na hinahanap nila si Senator Bato. May mga pictures si Attorney Torion na selfie with Senator Bato na according to him, nasa loob pa si Senator Bato. Pero kung ako ang tatanungin nyo, dapat talaga si Senator Bato ay nasa safe place na hindi siya pwedeng madukot ng mga bangag. Nakakagalit naman talaga ang bangag administration. Marami kasing nagsasabi na, di ba, nung isa sa mga interview ni Senator Bato, no, na sinabi niya, tanga ka na lang, parang, hindi eksakto, hindi verbatim, pero ito yung konteksto na, parang tanga na lang daw siya kung magpapahuli siya dito, okay, sa mga kidnapper. So, tinanong siya ng reporter, so parang ibig mo bang sabihin si PRRD ay tanga dahil nagpahuli siya? May ganun insinuation ang reporter. Pero gusto ko muna pag-usapan yan. Sabi ni Senator Bato, of course not. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Magkaiba kasi ang sitwasyon ni Senator Bato ng gustong pagdukot ni Marcos Jr. sa ginawa nila kay PRRD. Number one, tignan natin yung age. At yung situation ni PRRD, kasama niya yung pamilya niya. Kasama niya si Kitty, kasama niya si Hanilet. Kaya hindi nag-resist si PRRD nung kinidnap ng mga bangag. Ando doon si Kitty naman, nakita niyo, nakipagbakbakan si Kitty, nakipagbakbakan si Hanilet kay Tore, yung mga jutang genemes na ito. So, magkaiba ang pagkidnap kay PRRD at dito naman sa attempted kidnapping na ginagagawin o ginawa pala dito kay Senator Bato. Ang nakita natin doon, sa panahon ni Pangulong Duterte, kaya natin pag-usapan ng March 11 last year, na kaya sinubmit niya yung sarili niya dahil ayaw niyang masaktan yung kanyang pamilya na kasama niya at hindi naman na makatakbo si PRRD, nakabasto na nga eh. Magkaiba kasi kay Senator Bato. Unang-una si Senator Bato, mabilis pa tumakbo, di ba? Nakita nyo naman. Sundalo. Ang pagkakaiba nila, tsaka edad, iba, malayo talaga. So, ako, tama talaga yung hinala, yung not really hinala, no, yung aking assessment by looking at Senator Bato na hindi yan magpapahuli ng buhay. Alright? Hindi yan magpapahuli ng buhay at magiging palos nga. Hindi natin alam kung nandiyan pa ba talaga sa Senate. At tama lang kung ano man yung gagawin niya, na kung lumabas man siya, kasi hindi pa po sure kung nasa loob siya or nasa labas siya ng Senado. Ang bottom line ng pinag-uusapan kasi natin dito, mga kababayan, ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa Senado ay ang bangag administrasyon. Si Marcos Jr. Siya ang nag-utos sa mga kasabwat niya nung kinidnap na si PRD na isakay nyo na yan, isakay nyo na yan. Then may lumabas na reports 3 days ago na si Bangag din ang nag-utos para kidnapin si Senator Bato. At sa pakikipag-ugnayan ng supot na si Trillanes, ang mga tiwali sa NBI katulad ni Matibag, yung mga putang inang yan. So, makikita mo talaga yung sabwata nila at yung eagerness nila, yung evilness pala, not eagerness. Yung evilness, yung kasamaan nila na gusto talaga nilang dukutin si Senator Bato. Kasi nagtagumpay sila kay PRRD. So, dapat ipakita nila sa mga kalaban na, kaya nila tayong pabagsakin, kaya nila tayong tumbahin, patayin, lahat ng bagay. It just so happened nung first day, nakatakas si Senator Bato sa kamay ng mga demonyong NBI, sabi ko nga, bangag agents, para siya makaboto, okay? Makaboto para mag-change ng leadership sa Senate. Ayun yung nangyari, nakita naman natin, natutukan natin. Then, dahil gigil na gigil ang mga bangag, alright, kahapon, mga kababayan, may mga lumabas din na talagang kailangan nilang dukutin si Bato. At sabi niya ni Amy Marcos, di ba? Ito, pakinggan muna natin to. Sinabi niya, ito. Pero ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya Ayan. Okay. Tapos napanood yun naman na siguro yung kasinungalingan. Huwag natin panoorin yung kaputahan ni Bangag. Di ba? Yung mga kanyang kasinungalingan. So, nagsabi ang NBI, according to that post ni Amy Marcos, na talagang arrest Bato at
at all cost. Kumbaga, walang kisihoda kung sinong mapatay. That is very Liza Tanas and Liza at Marcos Bangag at mga kasabwat nila. So, aarestuhin nila dahil pwede kasing mag-change uli, 'di ba? Or pwede silang pumatay ng tao, pwede lang gurgurin si Alan Cayetano o kung sino man kasi sabi nga ni ng NBI to Amy Marcos na walang pakialam si Bangag kung may mamamatay. Kisihoda kung sino man ang mamamatay. 'Di ba? Kasi ganito, sabi ko nga sa inyo, ganito ang Bangag administration. Kaya bago pa ito nangyari, mga kababayan, ako talagang assessment ko kay Senator Bato, sabi ko nga, hindi ito magpapahuli ng buhay. Remember, kumanta pa siya. Kahapon, kumanta siya ng PMA hymn nila na kung saan makikita mo yung kanyang very emotional na mensahe sa kanyang mga kabaro o kanyang mga comrade. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, nung pinapanood ko to, mukhang handa na siyang mamatay, do or die. It's either makagurgur o siyang magurgur. Kasi you have to defend yourself. Remember? You have to defend yourself kapag kinikidnap ka. Kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema na binibigyan ng 72 hours ang kapo ni Senator Bato para sumagot. Right? Ngayon, mga kababayan, nung narinig ng mga bangag yun, kaya doon pumunta sila sa Senado para dukutin si Senator Bato. Pero, nagsinungaling si Marcos Jr. na, 2 hours nga ako na nagmumonitor ako sa nangyayari, ganyan-ganyan. Nakita niyo kung gaano ka-inutil si Marcos Jr. Nakita niya, nagkakagulo na ang kanyang mga anak. Kunyari, siya yung tatay na adik. Hindi kunyari, siya naman talaga. Nagkakagulo na, hinahayaan niyang magpatayan muna. Manunood muna siya, okay? Na nagpapatayan ang mga Pilipino bago siya gumawa ng script. Kagabi, di ba, yung script niya. So ngayon, mga kababayan, talagang makikita mo hayop na to na demonyo talaga. At sinasabi niya, wala ni isang NBI na nandoon. Kasi nung naglabas ang Supreme Court ng bandang mga alas 4 na binibigyan si Bato ng 72 hours, ang tinawagan ko si Matibag, nandoon daw sila lahat sa opisina, ganyan-ganyan. Pero hindi, may post si Edwin Amora na hindi pala 4 p.m. nilabas yung statement o ng desisyon ng Korte Suprema para magpaliwanag si Senator Bato. Around 6 something na, between 6 to 7 p.m. So doon pa lang nagsisinungaling na si Bangag na sinasabi niya ni isang NBI wala daw pumunta sa Senado. Nakita nyo, nagsusuntukan ang kanilang mga kasinungalingan kasi kung nagsisinungaling ka, sabi nga, pag nagsasabi ka ng totoo, kahit lasingin ka, paluin ka sa ulo, basta nandoon pa rin yung ulirat mo, yung sequence of events, yung information, yung factual information, hindi ka magkakamali kung nasa tama ka. Dahil yung kanilang script, labo-labo sila, iba yung sinabi ni Bangag, wala ni isang NBI, ganyan-ganyan. Tapos nakita nyo naman sa video na may mga NBI na nandoon, mga NBI agents, may mga sasakyan na nakatambay doon. Right? So ngayon, noong nalaman ng taong bayan, dahil may mga videos naman, andyan lang naman sa Boljak TV na Boljakan natin sa Facebook at sa iba-iba pang mga Facebook na ating mga kapwa vloggers, reporters, and social media influencers. Di ba? Nung nalaman na may nagpaputok na taga-NBI, ang sinabi kanina sa press ko nila, like few minutes ago, na sabi ni Tibag, ano lang yun, driver lang yun, volunteer lang kasi namin yun. Sa NBI kasi may mga nagbo-volunteer, ganyan-ganyan, but they're not official sa NBI. Nakita nyo? Linilihis nila para masabi na totoong sinasabi ni Bangag na walang NBI. Hindi NBI yun. Ano yun? Hindi yun official, driver lang yun. Volunteer lang yun. Nuknukan ng kasinungalingan. Then, mga kababayan, okay? Yung kanilang paglililang sa taong bayan, halatang-halata talaga kasi eto talaga yung mga kidnapper style. Ganito ang mga kidnappers, ganito masasamang damo na wala silang pakialam kung may mamatay, magkagulo ang Pilipino, may masaktan. Ganito po ang sitwasyon ninyo sa Bangag administration. Kaya nga, nung kumanta si Senator Bato, nung sinasabi niya, basahin na lang natin kasi hindi ko naman alam ang tono nito, baka magsitonado ako part 2. Sabi niya,
pinost natin to pinaliwanag natin sa inyo lahat para maintindihan. Sabi niya, pinost natin to, when bells for us are rung, sabi, when bells for us are rung, di ba? Sabi niya ganun. So mga kababayan, ang ibig sabihin, ang mensahe ng pagkanta ni Senator Bato ng PMA hymn na ito ay panawagan sa kanyang mga kasamahan na sa gitna ng paggigipit ng bangag na gusto siyang kidnapin, alright? Naging emotional siya at kinanta niya itong hymn nila na PMA, O Hail to Thee. Okay? When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Ang ibig sabihin nito mga pangalaga, binaybay natin ang bonggang-bongga. When bells for us are rung, kapag tumunog na ang kampana para sa amin, meaning ito ay simbolo sa huling pagpupugay sa isang sundalo o kadete na parang kampana sa libing o hudyat na tapos na ang kanyang misyon sa mundo. And our last stops is sung. Ibig sabihin, at ang huli naming tops ay pinatugtog na. So nung narinig ko yon, sabi ko, do or die na to si Senator Bato. Kasi emotional ka eh. Parang ano yan, yung pag kumakanta tayo, ako, yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung bang ginawa mo yung tama bilang isang Pilipino, ginawa mo yung tama bilang isang sundalo, bilang isang pulis. Tapos ito ang gagawin sa'yo, mas matamis mamatay ng lumalaban sa mga demonyo kaysa naman magpahuli ka sa mga kidnapper na katulad ni Bangag, ni Matibag at lahat ng mga kasabwat nila. Then ito sa isa sa mga lyrics, let generations see our country free. Ibig sabihin, naway makita ng susunod na henerasyon ang ating bansang malaya. O lead to righteous way to those solid ranks of grain. Gabayan sa matuwid na landas ang hanay ng ating mga kabaro o mga naka-uniforming gray. Okay, gray yung kulay ng suot nila, di ba? At ang sabi dito, thy virtues to display, Academy, O hail to thee. Mga kapalangga, ipakita namin, sabi niya, ang iyong mga bertud, akademya, at saludo kami sa iyo. Ngayon, mga kababayan, bakit ito kinanta ni Senator Bato? Pinapaalala niya sa kanyang mga kabaro na anuman ang mangyari, manatili ang prinsipyo sa panindigan at sa sinumpaang tungkulin. Yun ang ibig sabihin na damayan siya. Ako assessment ko lang to na yung natutunan nila sa training nila bilang PMAer, huwag nilang kalimutan yon mga kababayan. Kaya nga nag-post tayo kanina, mga kababayan, ng logo ng PMA, Philippine Military Academy, Courage, Integrity, and Loyalty. Kaya sabi ko, arestuhin nyo na yan, arestuhin nyo na. Sabi ko, ang sakripisyo, dangal at panata sa bayan na protektahan ang mga Pilipino hanggang sa susunod na salinlahi ay gampanan nyo na. Parang awa nyo na, panagutin nyo na si Bangag, si Liza Tanas, at lahat ng mga yan. Dahil sumumpa kayo, kayong mga kasundaluhan, kayong mga pulis na protektahan ninyo ang bayan ninyo, hindi ang adik na si Marcos Jr. Kaya very emotional, okay, ang mga tao na nandyan sa labas ng Senado dahil nakikita namin na ang ginawa ni Bangag ay talagang purely kidnapping na ipagkakanulo si Senator Bato sa ICC sa Banyaga. Paulit-ulit na lang ang history nating mga Pilipino na nagtatraidor ang ating mga namumuno para ibenta tayo sa ibang lahi. Kaya nga, 'di ba, doon sa pelikula ni Juan Luna na ang kalaban natin ay hindi mga Banyaga, kundi ang ating mga sarili. So ang kalaban natin hindi Amerikano, hindi China, actually hindi ICC. Ang kalaban natin ay ang nasa loob ng Malacanang, yung mga jutang gininangyan na gustong kidnapin si Senator Bato dahil nagtagumpay sila kay Pangulong Duterte. Ang kasinungalingan ni Bangag na hindi kami nagpadala ng NBI dyan. Chuchu, alas 4 pa lang tinawagan ko si Matibag. Ganyan. Na wala naman sir, andito kami sa loob ng opisina. Putang ina. Tapos nandoon na witness natin, nasa media na cover yung NBI, yung pag-drill nila, 'di ba? Doon napilit nilang
isara ba yun or isara yung pintuan na yun, di ba? Nag-viral na yun. Tapos ang sabi ni Matibag dyan, mga kababayan, ay hindi kasi nanghingi ng tulong ang GSIS sa amin, sabi ng hayop niya, tadali lang para makita natin yung eksaktong sinabi para hindi tayo magkamali. Alright? Sabi ng julol na Matibag, mga kababayan, alright, ayan, sabi ng hayop na to, grabe talaga ito mga palangga. Ang sabi niya, humingi na daw ng tulong ang GSIS sa kanila dahil nga daw may mga usaa ay nandoon sa GSIS building. So ngayon, mga kababayan, ang sabi ng hayop na to, na bakit daw may drilling. Sabi niya, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS. Yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon sa Senate. Gusto niya isara yung lugar na yon kasi labas-masok na ang mga tao at hindi na ma-secure ang employees. Kaya kung makikita nyo po yung video, drilling, tapos hinaharangan ng metal cabinet para hindi po madaanan ng lugar na yon. Una, sinungaling. Kung kailangan nila ng mga utility personnel, na meron pala kailangan isara doon na pinto. Bakit ang NBI ang magdidrill? Part ba yan? Tangina mo, Matibag hayop kang supot ka. Part ba ng trabaho ng NBI agents na magdrill? Di ba merong utility personnel ang bawat building? Alam ko yan. Dahil ahente ako dati. Bawat building na yan, may mga engineering departments, may automotive something, yung nag-aalaga o nag-take care ng mga cars, electrical, chuchu, mga ganyan. Bakit NBI, ang putang ina mo kang putang ina kang kahayup-hayupan ka, bakit NBI ang magdidrill? Kung nangihingi pala, kung kailangan nyo pala takpan yon o saraduhan, dahil labas-pasok yung sinasabi mo nga tao, doon pala nagsisinungaling ka ng puki ng ina ka eh. Mga kababayan, maintenance, thank you for that. Thank you, Marian. Yeah, maintenance. Bakit hindi tawagin yung maintenance guy para mag-drill? Eksperto ba yan, yung mga NBI na yan? Di ba, ang expertise na mga yan, maghawak ng baril, pumatay ng tao, o yun o magtapo ng mga tao, na gusto nilang itapon sa ilog o sa bundok. Hindi nila trabaho. Doon pa lang mga kababayan, kung pag matalinuhang assessment, talaga dapat bitayin na itong putang inang Matibag na to. Sige nga, magpaliwanag ang impacto ka. Sabi ni Bangag, walang NBI. Then now, sabi mo, yung mga NBI agents na yon na nakita na nakalagay pa dito sa logo ay tinawag lang ng GSIS head kasi nga labas-masok yung mga tao. Putang ina nyo, gagawin yung tanga yung mga tao? Kailangan nyo pala ng maintenance guy o driller, whatever, kung anong tawag dyan sa nagbubutas-butas niyan. Diba? Bakit hindi yun ang tawagan itong GSIS, head na ito, mga kababayan? Nakita nyo kasinungalingan? So, nagsusuntukan. Dahil si Bangag, natataranta na kagahapon, madaling araw dito sa Amerika, no? Dahil nga hinahanap na rin natin siya, nasaan na yung hayop na Bangag? Dahil, yun na yung unang script nilang nilabas para lang masabi ni Bangag na hindi ako nag-utos na ipapadampot, na ipapa-aresto si Bato kasi kailangan natin sumunod sa batas. Dito, sa putang inang press ko ni Batibag, few minutes ago, sinabi niya na day one pa lang, aarestuhin nila si Bato de la Rosa. Dahil dyan sa ICC, a warrant of arrest, nagbit-bit ng isa pang supot na traidor sa bayan na si Trillanes na walang pakialam na magkagulo sa bayan natin sa loob ng Senado dahil lang sa kanyang inggit, sa kanyang bitterness sa mga Duterte dahil never ever ka, Trillanes, mamahalin ng taong bayan katulad ng ipinapakita na pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Never ever ka makapantay na puki ng inakang hayop kang duwag ka. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya nakikita nyo ito,
kung asasalansan ninyo ang mga kaputahan ni Marcos Jr., mga kababayan, talagang desidido silang patayin whoever, kung sino ang haharang-harang sa daan. Tapos bakit ngayon, mga kababayan, okay, ang ginagawa nila, ang tawag dito, bakit nila, bakit una pa lang, first day pa lang nagbida-bidahan na si Matibag doon, di ba? Nagyabang ang mga taga-NBI na may dala silang mga habang baril, mga matinding kalibre, ganyan. Tapos sasabihin na wala naman kaming intensyon na i-arresto namin si Bato. Wala kayong intensyon? Mga kababayan, alam nyo na itong gobyerno ninyo ay kayong mga pulis, kayong mga sundalo, sana sundin nyo yung hymn ninyo, yung kanta ninyo na sinumpaan ninyo na magkaroon kayo ng courage, magkaroon kayo ng wisdom, magkaroon kayo ng pagmamahal, magtumupad kayo sa inyong panata o pangako, sa taong bayan, na ipagtatanggol nyo ang bansang Pilipinas at ang kanyang mga tao, which is ang Pilipino, ilaban nyo dito sa mga bangag na to. Tanga na lang talaga itong mga hayop na mga general na hahayaan na si Marcos Jr. ay patuloy na magsinungaling kasama ang asawa niyang kidnapper. Mga kidnapper sila, mga kababayan. Ganito ang sitwasyon ninyo, nakakahiya tayo sa buong mundo. Then tinitwist nila sa international media na kaya daw nagkakagulo doon sa Senado dahil si Senator Bato ay ayaw sumuko. Putang ina! Ang nagbibigay ng feed dyan sa international media, ang Marcos Jr., ang Lisa Tanas, binabayaran nila yan ng multi-million pesos. Maybe couple of hundred of thousand, baka $1,000,000 pa, para sila makakonect sa mga international media para i-twist ang balita. Ang katotohanan, mga kababayan, kaya sila nandoon, kaya nagkaputukan dahil gusto talaga nilang dukutin si Senator Bato. At kaya sila gigil na gigil kasi baka may mapatay sila, 1, 2, 3, pag kulang na yung majority, pwede na sila ulit mag-change of leadership na naman. Kasi gigil na gigil sila, hindi nila, naitbulaga sila nung nag-show up si Senator Bato nang nagkaroon ng botohan para palitan si Tito Soto Miles na maaga pa lang lumayas na ang duwag na support din. Diba? Kaya hindi nila matanggap yun na nabawi, okay, ng kaalyado natin ang presidency, ang Senate presidency kay Tito Soto Miles. Kaya ito, gigil na gigil si Lisa Tanas, hindi yan hindi yan magpapaalkanse ng ganyan. Papatay at papatay ng tao yan. Ganun kasi ang mga adik. Feeling nila, di ba? Feeling nila sila ang makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi yan sila papayag. Lisa Tanas yan, bangag yan. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaletse-letse ngayon dyan.